Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Pahayag ito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na napakaganda ang dating para kay BP Inday Sara. Pabor na pabor sa kanya. Aywan ko, may umiiyak ng senador dyan na gustong-gustong ma-impeach si BP Sara. Okay. So, Vice President is neither decorative nor ornamental. Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen emphasized that due process in impeachment proceedings is intended not only to protect the personal interest of VP of Vice President Sara Duterte, but more importantly, to safeguard the electorate, tayo po, mga DDS, who voted for her and entrusted her with public office. He added that as the country's second highest official, the Vice President is not a mere ornament of government, but a constitutional successor to the President. Ito, yung exact word ng Maestrado. The office of the Vice President is neither decorative nor ornamental. It was deliberately created to ensure continuity in executive leadership, thus extending due process protections in impeachment proceedings that does not merely safeguard the incumbent but also protects the electorate that entrusted the office to them and the right to have a competent and qualified commander-in-chief leading them. The privilege to serve the public is more than just property. Security of tenure is founded on public trust conferred by the electorate, whose right to competent and lawful governance must likewise be protected. Wow! Ang ganda ng pagkasulat. Tayo po, mga bumoto kay BP Sara, nung nagdesisyon ang mga maestrado, isinaalang-alang tayo dahil may karapatan tayo na magkaroon ng competent na successor sa presidente kung sakaling may mangyari sa presidente. Kaya, hindi nyo pwedeng balahurain o hindi nyo pwedeng i-shortcut ang impeachment. Dapat magkaroon ng due process. Ang problema sa nangyari last year, hindi nasunod ang due process. Dahil hindi man lang nabigyan ng pagkakataon, si BP Sara hindi siya formally na na-informan ano yung charges against sa kanya. At hindi niya nadepensahan ang sarili niya doon sa Kamara. Kasi ang impeachment, ang lumalabas na prosecutor, ang Committee on Justice. Dapat, sinasabi ng Korte Suprema na idaan nyo sa Committee on Justice. Hindi eh. Anong nangyari? Na-file 3 impeachment complaint. Hindi inaksyonan. Hindi nakarating sa Committee on Justice. Then, yung pang-4, February 5, biglang pinirmahan ng 215 congressman na hindi man lang binasa, inakyat sa Senado. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema, shortcut ang ginawa nyo, walang due process, dapat
nagkaroon ng pagkakataon yung Vice President na dipinsahan ang kanyang sarili sa Kamara bago nyo inakyat, bago kayo nagbotohan. In the same manner na yung mga ordinaryong krimen, ang complainant dapat magreklamo muna sa Office of the Prosecutor. Ang inireklamo, ang inaakusahan, magpapile siya ng counter affidavit. Magkakaroon ng pre-trial o preliminary investigation doon sa prosecutor's office. Pagkatapos niyan, ang piskalya magdesisyon kung may probable cause o wala. Yun, kung merong probable cause, iakyat niya na ang kaso sa korte. Then ang korte yan, mag-trial na siya para i-determine kung guilty or hindi guilty yung inaakusahan. Dapat ganyan din ang nangyari sa impeachment ni VP Sara. Walang due process. Kaya ang ganda nitong sinasabi ni Justice Lonen na hindi naman palamuti yung Office of the Vice President dyan. Dapat maproteksyonan yung kanyang interest at saka interest ng mga bumoto sa kanya. Tayo yon. So ito, ang dami nilang mga napakagandang opinion na again, kay Senator Soto hindi katanggap-tanggap. Oh, it's crying time right now for Senator Soto. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be for belongers crying time. Though they say that absence makes the heart grow fonder. Tama na nga. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga ngabuslot na mo ato. niyang iyang balay nang kuha na ang atop. So mo niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung maulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya og ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At ikunan da. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni ka tuig ang imong balay nga nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig unya tungod sa tong kawadon. Ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali na gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tangan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuhian Kuya, Kuan ra mag-uumara gyud sa mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasyugdaan nga programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis nalisa na na. gyud. Sige, sige. So nahuman na og atop si Kuya sa iyang balay. So dili na gid siya tuluan nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop.
Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyok dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan. sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.